Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang headline inflation ay posibleng bumilis sa 3.7% itong Marso dahil sa positive base effects. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., magsasara ito sa 4% pero tingin niya ay nasa 3.7%. Kung magkakatotoo, bibilis ang inflation kumpara sa 3.4% na nairehistro noong Pebrero, subalit mas mabagal kumpara sa Marso ng nakalipas na taon. Ito rin ang ikalawang sunod-sunod na buwan na bumilis ang inflation base sa buwanang pagtataya. Subalit ang inflation ay nasa pagtansya pa rin ng BSP na 2 hanggang 4%. Inaasahan ng BSP na ang inflation ay nasa 3.6% ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bababaan ang alokasyon ng tubig para sa Kalakhang, Maynila sa 48 cubic meters per second mula Abril 16 hanggang 31. Ayon kay National Water Resources Board o NWRB Executive Director Ricky Arzadon, mula Abril 1 hanggang 15, mananatili ang 50 cubic meters per second ang alokasyon para sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at bababa ito sa natitirang mga araw ng Abril. Sinabi ni Arzadon na ang pagbawas ng alokasyon ay dahil sa bihirang pag-ulan dulot ng El Nino. Ang pagbabawas, ani Arzadon, ay para mapreserba at mapangasiwaan ang distribusyon ng tubig lalong-lalo na sa Maynila. Subalit ang alokasyon ay depende pa rin sa level ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat Dam ay ang pangunahing pinanggagalingan ng tubig para sa National Capital Region o NCR, kung saan aabot ng 70% ang alokasyon nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinalabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang halos 1.3 bilyong pisong Special Allotment Release Order o SARO para sa Department of Education o DepEd. Layunin ng pondo ang tugunan ang pangangailangan ng mga eskwelahan na wala pa ring kuryente. Gayon din ang pagsasaayos ng electrical systems sa mga paaralan sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na ang inilabas na pondo ay makakatulong sa pagpapaganda ng kapaligiran ng mga mag-aaral. Ayon kay Pangandaman, kaakibat ng pamumuhunan ng pamahalaan sa edukasyon ang pagpapaganda ng pasilidad ng ginagamit ng mga estudyante. Malaking tulong ito anya para maging komportable para sa mga estudyante at mga guro sa kanilang mga silid-aralan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.